Okay na? Okay na? Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Ayan. Hindi ako tumayo din eh. At akala ko may special number pa ang mga nanay. Wala naman sinasabi sa akin. Ayan. So huwag niyo hong kalilimutan ha. Lalo na yung mga kabarangay ni Pasnix. Huwag niyong kalilimutan na yan si Pasnix ang namimigay sa inyo. At yan ay alam nyo na ha, pagsasama-sama at pagtutulong-tulungan. Okay. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na naririto. At sa lahat po ng mga nanay watching us through FB Live. At sa lahat po ng inyong nanay. Happy Mother's Day po. So kung nanay ang katabi mo, pwede bang batiin mo ng Happy Mother's Day po? Bati naman, tunay naman. Kanina pang magkakatabi eh. Oo. Pagka naman hindi pa nanay, huwag mo babatiin ng Happy Mother's Day. At baka naman yan ay ma-offend. Anyway, wala naman JA1 San Jose people na matatampuhin pa. Amen ba? Ayan. Okay. Ready na kayo? Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay, Woman, Why Do You Involve Me? It is a question na si Jesus mismo ang nagtanong kay Maria. Ayan. At sa biyaya po ng Diyos, ito ang ating pag-uusapan. Let's read the verses in John chapter 2, beginning verse 1 up to the following verses. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Yan yung title natin. Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life. We thank you for all your blessings. We thank you, Lord, for this wonderful privilege, blessing, na makapagsama-sama po, makapag-church. Biyaya niyo po ito. Thank you, Lord. We ask forgiveness sa aming mga nagawang pagkakamali, kakulangan, kalabisan, sa lahat po naming kasalanan. Forgive us, O God, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat kayo po ang aming katwiran sa harapan ng Ama. Kaya nga po, with boldness, with confidence, kami po'y nakakalapit sa inyong habag, sa inyong biyaya. Salamat po, Ama. We pray na ang pagtuturo nyo po, ang pagsama nyo po, ang aming maranasan. Holy Spirit, you are our teacher, you are our mentor, you are our coach. Teach us. Dwell upon our needs. We need you. And thank you, Lord Jesus, for we know that your presence, your sweet fellowship is upon us, is in the midst of us today. Thank you, Lord. Unto your hands, we entrust and dedicate everything na amin pong mapapag-usapan. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po, Lord, for we believe great and mighty things po muli ang ituturo niyo po sa aming lahat ngayong umaga. We are declaring your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala nga pong ibang mahayag, mataas,
makilala, maparangalan, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Okay. So yung binasa ko pong story sa inyo kanina, ito po ay isang kasalan. May isang kasalan pong dinaluhan si Jesus kasama ang kanyang earthly mother na si Maria at ang ilan sa disciples. Ba't ko sinabing ilan? Because not every disciples during this day ay present. Ano po ang basis? Una, ang sabi po kasi diyan, on the third day. Ibig sabihin, on the third day o pangatlong araw pa lamang pong nagsisimula ang ministry ni Jesus. So, hindi pa po kumpleto yung 12 riyan. Many believe na ang disciples pong kasama ni Jesus that time ay lilima pa lang. So, babago pang nagsisimula. And actually, I want you to know na ito pong pangyayaring ito when Jesus turned water into wine is His very first miracle. Nung siya po'y nagsimula ng kanyang ministry, ito po ang kauna-unahang miracle na ginawa ni Jesus. What else? Paano ko po nasabing iilan pa ang disciple na kasama niya that time? Kasi po, sa Synoptic Gospels, namely Matthew, Mark, and Luke, hindi nyo po makikita ang storing ito. Sa Book of John nyo lang po makikita ang storing ito. At marami po ang naniniwala na kaya hindi yun alam ng tatlo dahil wala pa sila that time. At si John lamang ang naka-witness. Kasama pa yung ibang disciple na syempre hindi naman sumulat ng gospel. Okay. At ano ba nangyari? Meron daw isang kasalan na marami po ang naniniwalang kamag-anak ni na Maria ang ikinasal. Sabi po ng mga historians, ay kapatid daw po ni Maria ang magulang ng ikinasal. Sa madaling salita, ito'y pamangkin ni Maria. Sa madaling salita ay by flesh ay kapatid ni Jesus. Ayon. Pero syempre, alam naman natin walang kapatid si Jesus. Pinsan. Pinsang buo. At marami po nagsasabi na kamag-anakang malapit po talaga nila itong mga ito, kaya si Maria ay isa sa mga abala. Siya ang isa sa mga nabother nung sinabing ubos na ang wine. Okay. Pumunta po sila doon. Ito pong kasalang ito ay matindihan. At nagkaubusan ng wine. Sa madaling salita, si Maria ay lumapit kay Jesus at sinabi, wala ng wine. At ano ang sabi ni Jesus? Woman, why do you involve me? Babae, anong kinalaman ko riyan? Babae, ba't ako'y dinadamay mo diyan? Diba? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. O hindi pa ito ang panahon. Pero nakita natin sa story na kahit gayon na ang sinagot ni Jesus kay Mary, ano ang sinabi ni Maria sa mga servants? Gawin ninyo kung ano ang sasabihin ni Jesus sa inyo. To make the long story short, sinabi ni Jesus na yung mga bangang iyan, lagyan nyo ng tubig. Pag nalagyan nyo ng tubig, kumuha kayo ng isang baso, ibigay ninyo doon sa MC. O, yan. Ibigay ninyo doon sa MC o kung sa Batangas ito ginanap ay ibigay ninyo doon sa nananawag ng nagpapasabog. Dahil yun ang mga malalakas ang busis ay yun ang mga host doon. O. At pagkabigay nga ng mga servant doon sa MC, sabi ng MC, aba, ay napakasarap ng wine na ito. Kadalasan ang pinakamasarap na wine ay isineserve na kauna-unahan. Pero magaling ang ikinasal, magaling ang may pakasal. Dahil ang pinakamasarap na wine ay isinerve noong patapos na. At makikita po natin doon na wala na pong nakamuwang maliban sa mga servant kay Maria at sa ilang disipulo sa nangyari. Dahil ang napuring maigi ng MC ay yung ikinasal o yung may pabaysanan. So that's the story. Okay. Pastor, bakit ka po yun nagkaubusan na? Ano ka namang higpit ho ng mga tao doon?
Ito po ang historical background. Hindi po kagaya dito sa atin, ang kasalan po sa ancient Israel ay unaabot po ng ilang linggo. At minsan nga raw, buwan pa. Kaya kung ang sabi ng iba, mahirap ang mag-asawa ng Batanggin niya, lalong napapaisip ako mag-asawa ng Israelita. Bakit? Kasi ang baysanan ho din napakahaba. Inaabot daw po ng ilang weeks. Minsan nga raw inaabot pa ng buwan. At alang-alang na hindi magkaubusan. What else? Nilalatag ko po itong mga historical backgrounds na ito para mas maunawaan natin ang setup. Ano pa? Sa kanila po, ito po kasing lugar na Cana, ang sabi, ay halos katabing barangay lang o bayan ng Nazareth. And we all know na ito pong setup nila ay hindi mayamang lugar. Kaya nga po noong nakilala ni Philip, hindi po si Philip de la Rosa ha, yung isang disciple. Nung nakilala ni Philip si Jesus, na si Jesus ang Christ, na si Jesus ang Messiah, ang Savior, in-invite ni Philip si Nathanael. Yan. Kunyari alam niyo ha. Tapos, nung sinabi ni Philip kay Nathanael, Nathanael, sumama ka sa akin. Natagpuan na namin ang Kristo. Nakilala na namin ang Savior, si Jesus na taga Nazareth. At alam niyo kung ano ang sagot ni Nathanael? Is there anything good from Nazareth? Meron bang magaling? Meron bang maganda? Meron bang okay sa Nazareth? Bakit gayon ang imik ni Nathanael? Kasi mahirap pong bayan ang Nazareth. Diba? Pero ano ang sabi ni Philip kay Nathanael? Come and see. Kaya, naintriga si Nathanael. Pumunta siya, sumama siya kay Philip. At nang nakita niya si Jesus, sabi ni Jesus, ito ang tunay na Israelita. Tapos meron siyang sinabing magandang katangian ni Nathanael. Oo nga. At sabi ni Nathanael, paano niyo po nalaman yun? Nga ngayon niyo po ako nakita? Sabi ni Jesus, ikaw nga'y bago pumunta rito, nakita na kita, ikaw ay nasa ilalim ng puno ng fig tree. Nasa ilalim ng puno ng igos. Kanina kita kita. Sabi ni Nathanael, oo. Ay, hindi nga ordinary eh. Okay, at doon nagsimulang magkaroon ng faith si Nathanael kay Jesus. Ba't ko ito nilalatag sa inyo? Kasi kung yung Nazareth po ay hindi kasaganahang bayan, so as Cana, nakatabi. Okay? Kaya, ang ikinasal, most likely, ay hindi mga mayayaman. Iginigiit lang, ipinipilit lamang. Imagine ninyo, pag sa mga buker-buker dito sa Batangas, usually ilang araw po talaga ang baysanan. Sino nagsasabing isa laang? Taas ang kamay. Sino nagsasabing 2 araw? Taas ang kamay. Sino nagsasabing 3 araw? Taas ang kamay. Actually, pagkasalang buker-buker ho dito sa Batangas, kadalasan 3 araw ho. Bakit 3 araw? Disperas, tulungan. Patay na agad ang isang baboy doon, maniwala kayo. Tapos yung mismong araw, anong si yaman? Huwag kayong imik ng alangandi at malakas ang tainga ko. At ano yung pa3 araw? Ha? Likom. Naglilikom na yun, nagliligpit na. Mahina uli ang isang baboy doon sa dami ng nanunulungan. 3 araw yun. At pag marami pa pong natira, ay may inuutay pa ang mga kaka. Ay talagang hanggat may nasasabawan at may nalalasahan, laging may kasamang, yun na, mahaba-habang baysanan. At ito po nangyari din eh. Arihuway, hindi mabudget ang ikinasal, tapos kultura po nila yung napakahabang handaan.
idagdag nyo pa po yung mga uninvited guests. Yung mga party crashers. Yung mga hindi naman inimbitahan, karagdagang bungangang pakakainin at paiinumin. Kaya nga po dumating na dun sa puntong naubos na ang wine. Iyan na. At ang sabi ni Maria, Jesus, wala nang wine. Ika naman ni Jesus oh, bakit ako? Ba't mo sinasabi sa akin? Di ba? Alam niyo po, marami po, even up to today, ay nagtatanong sa kanilang mga ina-ina, Inay, ba't mo ako sinali din? Sino po rito yung nakaranas na ng gayam? Yung ayaw mo namang sumali sa school activity, church activity, ayaw mo naman sumali sa mga activity sa barangay, pero ang iyong ina ang nagsasabi, sali ikaw. Diba? Merong sino mga nakaranas ng gayam? Ang ina ituwan-tuwa, nagbibideo, kagaling ng anak ko, kagaling ng anak ko. Yung anak naman kung sumayaw ay garne. Look at the face, masama ang loob. Nasayaw ng pearly shell. Naalala ko nung ako ay kinder, ako pinasayaw din yung may mga, cultural dance. Alam nyo gayon, yung may mga gold pang parang kung extension ng kuko din yung gumagayang-gayang. Yung antunog tang 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 gagayong-gayong pa. Tapos meron pa eksena doon yung luluhod na gayong. Kung bakit ka naman pagluhod ko'y may tamtaks. Tusok Hindi ko makakalimutan yung pagbaba. Di syempre, kailangan kilos at galaw dancer daw. Yung gayon daw yun So, kailangan daw. Show must go on. Pagkababa ng stage, binunot ng tamtaks. Kainama na. Pikit mata. Sino rito yung ganun yung mga stage mom ang inyong mother? Nay, why you are involving me here? Diba? Yung ina naman tuwan-tuwa. Gagarutihin ko. Tayo. Alam niyo po, that time, nararamdaman ko si Jesus Ka naman ng ina Jesus, wala nang wine. Sabi naman Jesus, ano sabi niyo sa akin? Alam na ibig sabihin, gawin na ng paraan na rin. Kasi, sa lahat-lahat po ng tao doon sa lugar na iyon, sa panahong iyon, sa pagkakataong iyon, si Maria ang pinaka-nakakakilala kay Jesus. Dahil alam na alam ni Maria na si Jesus is not an ordinary man. At He Himself is God. Okay. Pero gusto kong malaman din yun, bago ako magpatuloy, na miski pa may mga nanay tayong pushy, may mga nanay tayong keeping us involved sa mga bagay na minsan may ayaw natin, gusto ko pa rin malaman ninyo na may mga pagkakataon and maraming bagay ang hindi natin narating at na-achieve kung walang nanay na nag-push sa atin. Amen? Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga nanay? Once again, to all the moms out there, Happy Mother's Day po. Okay. From this story, ano ba ang mga makukuha nating aral? Simulan natin. Number 1. Nakita ko po riyan yung katotohanan that Jesus can provide all we need. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Jesus can provide all we need. Basahin natin uli yung verses in John chapter 2 verses 3 to 4. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." Sabi ni Maria nung naubos na ang wine, "Jesus, wala nang wine." Sabi ni Jesus, "Ba't ako'y isinasalin ninyo riyan? Hindi ko pa panahon." At tila baga parang rejected na ang request ni Mary. Okay? Pero nakita po natin sa mga sumunod na pangyayari, lalakdawan na natin yung ibang verses. Let's go to verse 7. John chapter 2 verse 7,
Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now, draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. Ano nakita natin? Yung una, nakala mo'y parang rejected na yung request ni Mary. Maya-maya'y nagbago ata ang isip ni Jesus. At gumawa nga siya ng paraan by turning water into wine. Ano po makikita natin diyan? Alam nyo, church, may mga pagkakataon po na ang hirap ng manampalataya that the Lord will really provide. Lalo na kapag may delay. Sabihin mo nga, delay. Diba? Para bagang magpo-provide ka talaga po kayo. Ay kailangan ko na ho, Lord, wala pa ga. Paragang magbabayaran na ho, ano gahong papaano na ga? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner! Magpo-provide ka kaya talaga si Lord. Oh. Tapos sa kabila naman sabihin mo, delay. Diba? Delayed ang sahod. Delayed ang bayad ng umutang. Delayed ang reimbursements. O minsan naman hindi talaga delayed, talaga lang ikaw ang umadvance, kaya wala na. Yeah. Okay. Pero ang nakakatuwa po sa Diyos, ang Diyos po kahit kailan ay hindi nalilate. Sabihin mo nga, hindi nalilate si Lord. Maaaring ikaw ay late ngayong Sunday service, pero si Lord hindi yan malilate. Oo, iba yun. Okay. Kaya pagdating ng pangangailangan, may mga pagkakataong para bagang malilate na si Lord, pero wag ka. Hinahayaan lang talaga ng Diyos na tayo'y matutong mag-intay. Sabihin mo nga, tinuturuan ako ni Lord na mag-intay. Alam niyo po, ito yung isa sa mga bagay na itinuturo namin sa aming mga anak ngayon, lalo na doon sa panganay. Dahil sa dami-rami ng mamamana sa ama sa akin, ay yung pagiging mainipin pa. Ay talagang mainipin yung aking panganay ngayon at biyaya ng Lord na may mawawala na rin yan sa kanya in Jesus' mighty and conquering name. Bakit? Baby pa lamang. Kaya yan sa battle agad na napainom ng gatas. Baby pa lamang, napakamainipin na. Gusto agad litro-litro ang nalabas na gatas sa ina. Ano yung baka? Siyempre, yung mga mami rito, alam niyo na hindi naman agad lalo pag first baby. Hindi naman agad-agad talagang kaunti lang nalabas, parang ang wala. Oh. Palibasa nga yung anak ko nagmamadali. Talagang iyak ng iyak, di napilitan na kami. Naibigay ang gustaw, yung agar na gatas. Yan. At habang lumalaki, napapansin ko na. At yun ang itinuturo namin sa kanya. Dahil hindi pa nga alam, huwag maging mainipin, be patient, At alam niyo po, hindi lang po bata ang tinuturuan ng gayaan. Tingnan mo nga ang katabi mo, sabihin mo, hindi lang pala bata ang dapat turuan ng be patient. Ang biyaya po ng Diyos sa atin, listen to this church. Ang biyaya po ng Diyos sa atin, habang tayo po ay nagmamature, umiidad, mawala man po sa ating piling ang mga nagpapaalala at nangangaral sa atin nung tayo maliliit na bata, ang Diyos po ay hindi tumitigil sa pagtuturo sa atin. Sinong naniniwala doon? Sino rito yung alam mo at ramdam mo araw-araw, tinuturuan ka ni Lord maging patient? Di ba? Yung mga tipong pag ikaw nararanasan mo na bigla mong marirealize, wow, thank you Lord, school of patience. Diba? God is teaching us how to wait. At madalas pong natetest ang ating pagiging pasensyoso when it comes to God's provision. Diba? Magpo-provide ka talaga si Lord. Kailangan ko na Magpo-provide ka talaga si Lord. Kailangan ko na At dumaan ng Bombay. Uy, pogi!
Parinig ka, talagang hindi na ata nga darating agad ang provision ni Lord. Ikaw na siguro ang padala ni Lord. Parinig ka. Diga. Bibigyan ka talaga ako ni Lord ng brand new na sasakyan na cash. Bibigyan ka talaga ako ni Lord ng brand new na sasakyan na cash. Teka nga, parang ako'y nag-aalangan na parang hindi naman yata ako bibigyan eh. Ay siya, ako'y kukuha na ng hulugan. Para monthly ako'y may isipin. At sabi nung iba pag wala nang maihulog, edi ipahatak mo na. Paano yung idinaw na tinihulog mo ng ilang buwan? At least nagamit mo. Wow! Magpo-provide ka talaga si Lord para sa aking pagpasok. Alay, baka parang hindi naman ata ako'y magtatrabaho na. Hindi na ako papasok, magtatrabaho na lang ako. Nagkakatrabaho din naman kahit hindi, graduate. Sabihin mo nga sa katabi mo, bayga na inip na. Ito po'y paalala sa ating lahat na ang Diyos po ay magpo-provide. Kailan ka po sumablay si Lord? Never. Hindi po sumasablay ang Diyos. May mga pagkakataon lamang na hindi lamang pag-asa sa Kanya ang itinuturo niya sa atin, kundi paging yung tunay na pagtitiwala. At ang tunay na pagtitiwala madalas ay nadidevelop through patience. Kaya yung mga nanliligaw sa inyo, girls, na laging nagsasabing, sagutin na siya, magdesisyon ka na, hindi na makaantay, mayroon niyang patience issue. Nako, maniwala ka sa akin. Mag-iingat ka sa pagsagot sa gayaan. Bakit? Kasi kung sa pagsagot mo ng oo ay naiinip siya, malamang pag mag-asawa na kayo, sa paggayak mo, lalo na. Oo, yung naiinip na sa iyong pag-oo o hindi. Pag talagang inip na, hindian mo na. Huwag kang manghinayang, marami pang pugi riyan. Tumingin ka rin sa may bandang kanang ko, ang dami din Yukuan din naman Kala na may silang sinasabi ko. Doon, sa paparoon pa. Biro lang. Ako'y masayang kayo nakikita ko rito. Ano pa ang nakita kong lesson diyan? Nag-provide ba si Lord sa request ni Mary o hindi? Nag-provide naman hindi lang agad. So talagang minsan madalas, may waiting period. At dito po nagkakaalaman, if we really trust the Lord, kapag ikay pinag-iintay na. At madalas ang hindi makaantay, hindi lang may patience issue, may trust issue. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, sa biyaya ng Lord, ako ay magiging patient, at ako'y patuloy magtitiwala kay Lord, kahit medyo nagtatagal. Ang kagandahan po, may sinabi na ang Diyos patungkol sa nagtatagal. Ano ang sinabi ng Bible diyan? Na bagamat nagtatagal, ay tiyak na mangyayari pa rin. Kaya ako po ay naniniwala at patuloy na nagtitiwala kay Lord na kahit medyo nagtatagal yung lote na ibibigay niya para sa JA1 San Jose, tiyak na ibibigay pa rin niya yun. Ako po'y patuloy pa rin naniniwala at nagtitiwala kay Lord na bagamat medyo nagtatagal, na we will have our own church building. Nagtitiwala pa rin ako kay Lord na yun ay ibibigay niya. Bakit? Kasi sinabi niya. Ay kung yung sinabi nga ng hari, hindi mababali. Yung pag naman sinabi ng hari, hari ng mga hari. Come on. What else? Isa pang lesson diyan na ito. Hindi po lahat ng hingin mo sa Diyos ay ibibigay niya. Lalo pa kung ito ay makakasama sa iyo. Ano daw ang pinakamasarap na sagot ni Lord sa ating mga prayer? Is it a yes?
Alam nyo ba, ang pinakamasarap na sagot pala ng Panginoon sa ating prayer is a no. At tumahimik ang taga-JA1 San Jose. Kailan po sumarap ang no? Sabi ng mga binata, sa panliligaw nga ho, pag no, kasakit. Yes. Sapagkat ang no po ng Lord ay pagsasabing, anak, ganito kitang kamahal, na kahit alam kong posibleng mag-alangan ang pagtingin mo sa akin dahil sa pag-no ko sa iyo'y, gagawin ko pa rin dahil mahal kita't ayaw kitang mapahamak dyan sa hinihingi mo. Kaya ang pinakamasarap na sagot ng Diyos sa ating panalangin ay ang no. Kasi ang isa pang ibig sabihin ng no ni Lord, alam niyo kung ano? Anak, no. Kasi ayaw kong ikaw ay magtsatsaga dyan sa good, na yan ang laging kalaban ng best. At ang best naman ang gusto ko para sa iyo. Kaya let's take no for an answer. Lalo na kung si Lord ang nag-no sa atin. At hindi naman lahat ng wala ay no na agad. Dahil 3 klase po ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Alam nyo naman na yan, ating re-reviewin lamang. Ano nga yung 3 klase ng sagot ni Lord sa panalangin natin? A yes, a no, and wait. Minsan, hindi naman porket walang yes ay no na agad. Minsan, wait. Amen ba mga boys? Hindi porket wala pang yes ay no na agad. Minsan, wait. And girls, pwedeng magsabi ng wait. Ngayon nga, hindi sasabi ko sa inyo, kung hindi maka-wait, ay di no. Ganyan lang yun. Katapang. Sino rito yung mga wala pang BF? Wala pang boyfriend? Sino pa mga walang boyfriend dito? Iilan na. Si Sister Los. Sino pa? Okay. O siya, sige na. Baba na ang kamay. May natawag, si Pasnix daw. Di ka sure. Hindi, single pa yan. Ang pinag-uusapan ay kung may nanliligaw. Di ka sure. Okay. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na hinihingi mo kung alam niyang ito ay makakapagpahamak sa iyo. Pero kapag mapilit po tayo, manda ka. Kasi ibibigay niya. Minsan, ibinibigay niya. Kung mapilit ka. Ang tawag po rito ay permissive will. Okay. Alam niyo, napaka-controversial po nitong verses or story na ating pinag-uusapan ngayon. At hindi po lahat ng mga preachers, pastors, itinatouch or tinatakel or ginagawang topic ito. Bakit? Kasi ito po ay isa sa mga story na masyadong mabulaklak. Lalo na sa usapang laklak. Ito po ang madalas Bible verse na pinanghahawakan ng mga maglalasay. Na kung si Jesus daw ay gumawa ng alak sa isang kasalan, ibig sabihin hindi masama ang alak at hindi dapat itong tinitigilan. Yan. At sabi ng mga ebay, oo nga naman, ay kung si Jesus, kung hindi kalooban ng Diyos ang inuman, bakit si Jesus ay gumawa ng alak? Nakita nyo na kung gaano ka-sensitive ang topic na ito, and I am taking the risk. Bakit? Kasi gusto kong may matutunan tayo ngayong araw na ito sa biyaya ng Diyos. Okay? The first question is, masama po ba ang alak? Taas ang kamay na nagsasabing, oo. Taas ang kamay. Ang hindi tataas ng kamay, lalasingin ko mamaya. Masama daw ang lasa. Masama in general. O, baba na ang kamay. Taas naman po ang nagsasabing ang alak ay hindi masama.
Ba't pareho lang ang nagtaas ng kamay? Yun din nagtaas kanina. Ano gayon? Taas naman po ang kamay nung hindi niya alam. Yeah. Hindi ko alam, pastor, kaya pasensya na kayo. Hindi daw alam, kaya pasensya na kaya yun. Yun, okay. Ang sagot ko dyan ito. Wala pong nilikha ang Diyos na masama. Kalalakas ng amen ng iba. Talagang, amen! Amen! Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero lahat ng sobra ay masama. Ibig sabihin, pastor, okay lamang palang uminom, basta wag lang sobra. Oh, may mga nag-i-amen talaga. Kanino gan life group yan? At itinatwa na. Itinatwa na ni Pedro. So, ibig sabihin pala, pastor, okay lang, basta wag masyadong madamay. Oh. Okay. Pag-usapan natin ngayon yung context ng story. Yan. Alam niyo po, isa sa yaman ng bansang Israel or most of the Middle East countries that time ay yung meron silang kakayanan na mag-produce ng ubas. Kaso, hindi lahat ng lugar kayang mag-produce nito. May mga lugar din namang napakasagana. Okay? At kapag napakasagana po ng kanilang ani ng ubas, wala po silang other way para ma-maximize yung sobrang daming ubas, kundi ang i-ferment ito para sila ay ma-preserve. Hello? Wala silang rep yung iba raw ang ginagawa para ma-preserve, nilalagyan ng asin, di, anong alat naman ng ubas? Ano ko naman yung nakatikim na gano'n ng mga alat na ubas? Wala silang other way na i-preserve ito. Kaya sa pag-iimbak nila ng pag-iimbak, inaabot na ng fermentation process na miski sila nung una, hindi nila naiintindihan yun. They just imbak the grapes, hoping na mapapakinabangan pa in the future, kahit alam naman nilang yung masisira na. At doon nila na-discover yung process of fermentation. Na kinalaunan nga, na-discover nila na may alcoholic content ito. May alcohol content. Okay. So, sa madaling salita po, this is not intentional. Hindi intentional at hindi po pinopromote ng Bible ang intentional drinking hanggang sa kayo malasing. At hindi po ipinopromote ng Bible na ikaw ay magpakalasing sa spirito ng alak. Actually, the Bible says, kung magpapakalasing ka ay sa espiritu ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Paul, lahat ay pinahihintulutan, pero hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Case dismissed. Case closed. Okay. So kung doon sa mga gusto pa ring malaman kung ano ba talaga ang dapat mong malaman, ay di sumama ka sa akin mamaya nang malaman mong hinahanap mo. Okay. Ayun na po. God won't provide all you ask for, most especially if He knows it's going to destroy you. At dahil doon, at yun ang totoo, naniniwala po ako na ang Lord ay maggagawa uli ng himalang turning water into wine kung ang magre-request ay mga maglalasing. Nakuha niyo yan? Kung hindi po
gusto ng Diyos na magbigay ng mga bagay na ikapapahamak ng nahingi sa Kanya, naniniwala po akong kung sakali mang mabibigyan ng pagkakataong muling ulitin ng Panginoon ang paggawa ng alak mula sa tubig, hindi niya yun gagawin kung ang magre-request ay mga maglalasing. Nakuha niya na? Titingnan din kasi natin the purpose behind every action. Bakit niya ginawa ito? Kasi nga, ito po ay will give glory to Him. Okay, mas maunawaan niyo ito sa number 2. Ano pa? Isa pang nakita kong lesson dito, kung meron kang hihingin kay Lord, make sure na ito'y pasok sa kalooban niya. Magkakaroon ka ng confidence na humingi sa Diyos kung pasok sa kalooban ni Lord ang hinihingi mo. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14. Pwede niyo ba po akong tulungang magbasa? 1, 2, 3, go. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nakita nyo? Kung ang hihingin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Alam niyo po bang may heart benefits pala yung wine? Oh, yung mga pabor na pabor diyan kanina. Sabi ko may heart benefits ang wine. Wala na nag-amen, di naintindihan. Yes, nakakabuti daw po doon sa mga may heart issue yung wine. Oh, yun naman pala, pastor eh. Sabi ko, wine, hindi gin. Magkaiba yun, kapatid. Wine, hindi red horse. Magkaiba yung wine, hindi Alfonso. At gaanong karami ang nakakabuti sa puso ng mga may heart issue na wine? Isang kutsarita. Kala ko isang detay nga. Nakuha nyo na. Kaya nga, yan naman lahat nga ng ginawa ni likha ng Diyos ay mabuti. Kaya lang, lahat ng sobra masama. Oh. Kaya kung ikaw ay walang heart issue, tapos hindi naman din lang wine at gin, ay iba yung. Hindi, pastor, kaya nga ay may heart issue ko, ako'y sinaktan, ako'y iniwang, kaya ibuhos na siya. Ang susi para ang Diyos, para maranasan natin ang patuloy na pagpuprovide ni Lord, ay yung humingi ka ng ayon sa kalooban niya. Kaya pag ang hiningi mo, kapatid, ay ayon sa will ni Lord, believe me, ibibigay niya yun sa iyo, and be confident. Diba? Kaya kung si Pasnix ay nahingi na kay Lord ng perfect partner in life, it shall come to pass. Oh. Diba? Pag si John ay humingi ng provision kay Lord para sa kanyang pampakasal, it shall come to pass. Okay? Pag si Pitts ay humingi kay Lord ng pambili ng brand new car, it shall come to pass. Basta mga gayang pagkakagastusan, kay Lord kayo humingi. Ano? Kaya nga sabi ko, it shall come to pass. Don't come to pass. Benta, benta, benta. Thank you, Lord. Benta. Di nila loading pare. Okay. Ano pa? Hindi po madamot ang Diyos. John chapter 2 verse 7. Again, ito yung story pa rin natin. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Oh, pastor, saan kita riyan yung hindi madamot ang Diyos? Kung si Lord ay madamot, nung nag-request si Mary sa kanya ng wine, sana'y sinabi ni Jesus, siya, ay paabot ako ng isang isang
mangkok na maliit o isang buting maliit. At gagawin nating wine. Pahinging isang baso, gagawin nating wine. Gayong anong sabi ni Jesus? Yung mga banga, punuin ninyo ng tubig. Oo, mga banga mga jars. Oo. Bakit? Because si Lord ay hindi madamot. Si Lord ay generous. Sabihin mo nga sa katabi mo, generous si Lord. At alam mo ba, na kayang pagpalain ng Diyos ang kahit sino, kahit sa pamamagitan ng mukhang mahihinang bagay. Minsan yung iba hindi makapanampalatayang si Lord ay generous, na si Lord ay magpo-provide, dahil ang mga means nila ay parang mga mahihina. Kapatid, ikaw ay pasasaganahin ni Lord. Talaga? Ako'y nagtitinda lang ng suman Brother, ikaw ay payayamanin ni Lord. Payayamanin talaga ako ni Lord. Ako'y simpleng empleyado lamang. Sister, ikaw ay pasasaganahin ni Lord. Pasasaganahin talaga ako ni Lord. Ako'y meron lang maliit na sari-sari store. Kayang-kayang gumawa ng Lord ng matitinding bagay mula sa mukhang mahihinang bagay. John chapter 2 verse 6. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. O nakita nyo na how generous God is? Kasi ang ginamit niyang galon, banga ay 20 to 30 gallons each. Dami nun. Pero ang gusto kong bigyan ng punto rito ngayon ay ito. Ano ang ginamit ni Jesus o ano ang pinagamit niya sa mga servants para mag-turn siya ng water into wine? Nakita natin dyan sa verse 6, meron daw 6 stone water jars. At saan daw po ginagamit yon? Yun po ginagamit na lagayan ng tubig na panghugas ng mga Hudyo. May kultura po kasi sila na bago pumasok sa isang bahay o bago pumasok sa isang lugar kung saan dinadaos doon yung kung anumang gawain, sila po ay naghuhugas muna. Okay? Sino po yung mga nakapunta na dito ng Middle East? Bago po sila, yung mga Muslim, bago pumasok ng mosque, may sila doon, naghihilamos, naghuhugas. Bakit? Yun po kasi ay tradisyon na talaga ng mga taga Middle East kasi napakainit, maalikabok. At ang kalsada po nila ay common. Ano ibig sabihin ng common? Kung sa nadaan ng tao, doon din nadaan ng hayop. Ito may nakwento ko na minsan sa inyo. Kaya expect na napakadumi ng kalsada. At tapos ano pa ang pangyapak nila? Boots ba? Sandals. Kaya yung mga nato, yung poop doon ng kabayo o ng donkey o ng kung anumang hayop doon na dumaan, yun ay nagiging alikabok na halo sa alikabok pag ng hangin, punta sa iyo, mainit, pawisin, langisin, napakadudumi. Kaya nakaugalian na po nila na bago pumasok sa isang bahay o sa isang lugar man, ay naghuhugas. Remember, noong merong babaeng pumunta kay Jesus at hinugasan ang paa ni Jesus ng kanyang luhat, tinuyo ng buhok niya at tapos binuhusan ng pabango. At nung sinita nung may bahay, "Hoy, pigilan mo yung babaeng yan, makasalanan yan." Ano sabi ni Jesus sa may bahay? "Magaling nga, are." At hinugasan ng paa ako ng kanyang luha at tinuyo ng kanyang buhok. Ikaw nga, ako'y dumating dito, di mo man lang ako binigyan ng panghugas. Kasi yun nga'y tradisyon, yun nga'y culture. At yun has something to do with hygiene. At ano nga po uli yung pinagamit ni Jesus na uri ng mga banga? Lagayan ng panghugas. Isang bagay na titingnan mo ay mababang klase. Isang bagay na kung titingnan mo ay mahina. Ano ka naman, paano ka naman magkakaroon ng himala? Di yan sa lagayan ng panghinaw. Sabi ng mga taga-Buker. Diga? Kasi kung yan ay sa atin ng ganap, ano sasabihin ni Jesus sa mga servant? Tingnan ninyo yung mga timban, yung mga balding iyon ng panghinaw. Lagyan nyo ng tubig. Kaya naman ng mga servant, hinawan yun ay. Tapos kumuha kayo doon ng isang basaw. At nung anong lasa? Lasang wine? Lasang paa? Imagine ninyo yun. Yun. Ano ang ginamit ni Jesus? In turning water into wine? Lagayan ng panghinaw. Mga Batanggenyo, taga-Buker, alam nyo yung panghinaw. Lagayan ng panghinaw. Pinaghawhawan.
At kayang maghimala ng Diyos sa mga bagay na maliliit, sa mga bagay na mahihina, kapatid. Pag mayroong sinabi ang Diyos sa iyong kaya kanyang pasaganahin, kaya kanyang bigyan ng masaganang buhay, kaya kanyang bigyan ng prosperous life, huwag mong tingnan ng kalagayan mo. Huwag mong tingnan ng kung ano yung hanap buhay mo. Huwag mong tingnan kung ano yung ginagawa mo. Ang tingnan mo ay yung Diyos na nangangako sa'yo. Imagine natin, kung tayo ay isa doon sa mga servants na inuutusan ni Jesus that time, alam at aware sila kung anong problema, wala ng wine. At nung inuutos ni Jesus, lagyan nyo ng tubig yung mga lagayan ng hinawang iyaw. Kung ikaw yung isa sa servant, anong sasabihin mo? Lord, ang problema ho'y wine, hindi ho pang hinaw. Baka masagot ka, nahihinaan ka sa akin. Alam nyo, ang dami pong doubtful pa rin ngayon. Dumadaan sa ganyan. Sasabihin ni Lord, payayamanin kita. Ako magtitinda lang ho na sitaw. Nahinaan ka sa akin. Ang kalooban ko sa iyo ay buhay na masagana at kasiyasiya. Ako ho nagbabay and sell lang ho ng mga second hand na sasakyan. Nahinaan ka sa akin. Huwag mong tingnan ang iyong ginagawa. Ang tingnan mo yung nangangako sa iyo. Palakpakan natin si Jesus. Okay, so nakita natin, hindi madamot si Lord. Can I hear an amen for that? Amen. Nakita natin, kaya kang pagpalain ni Lord kahit sa mukhang mahinang bagay. Ito naman, ang gusto kong malaman nyo rin ngayon. Hindi madamot ang Diyos, pero hindi siya nagtotolerate ng katamaran. Baka konti nang umamen. Balikan natin yung story. John chapter 2 verse 7. Jesus said to the servants, fill the jars with water, so they filled them to the brim. Verse 8, then he told them, now draw some out of the jars. They did so. Ano gusto ko makita ninyo riyan? May sinabi si Jesus, may ginawa yung servants. Nangyari ang himala. Ulitin ko. Ano makikita natin diyan? May sinabi si Jesus, may ginawa ang mga servants. Nangyari ang himala. Sino rito ang gusto makaranas ng himala sa buhay niya? Pag may sinabi si Jesus, gawin mo. Pag may sinabi si Jesus, kilusan mo. Hindi yung sinabi ko, payayamanin ka ni Lord. Amen! Pero hindi naman naghahanap buhay. Sinabi ko, pasasaganahin ka ni Lord. Amen! Pero lagi namang cellphone ang hawak maghapon. Nakakailan charge ka maghapon, kapatid? Ay, sira po ang battery ko. Yun ang sunod kong tanong, bakit nasira na? Alam nyo ba, na ang sabi ni Pastor Ed Lapis, kapag yan daw yung pag sa cellphone is taking 10% of your whole day, yan ay vice na. Kung ang pagsa-cellphone daw natin, ibig sabihin niya ng pagsa-cellphone, yung hindi fruitful ha, yung cellphone lang, yung gayon lang, gayon. And taking 10% of your whole day, bisyo na raw yan, kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, partner, akala ko wala akong bisyo. Addict pala ako. At wag nyo nang intayin magkatukhanga ng mga addict sa cellphone. Nariyan pa kayo? Hindi madamot ang Diyos, pero hindi siya nagtotolerate ng katamaran. Kaya, tingnan ninyo, pwede namang instant eh. Sabi ni Maria, Jesus, wala ng wine. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo yung mga bote ng wine. Puno na uli. Wow! Hallelujah! Amazing! Ganyan ang ginawa ni Jesus, hindi. Sabi ni Jesus, gusto niya ng wine? Kuhanin niyo yung mga banga. Sumunod naman yung mga servant. Sila mapapagalitan pag wala nang maihayin. Hindi sunod ang mga servant. Lagyan tubig. Lagyan nila. Kuha kayo ng tubig. Kuha ng tubig. Bigay doon sa MC. Ikaw kaya, pag inutusan ka ng gayon, kung ikaw nung time na yan naroon, naglagay ka ng tubig sa hawhawan, tapos inilagay mo sa baso, tapos sinabi sa kahuli-hulihan pinagawa sa iyo, bigay sa MC. Ay, husay tayo riyan. Di ba? Pero nanampalataya yung mga servants. Kaya sila nakaharanas ng himala. Kasi, kinilusan nila ang sinabi ni Lord. Sino rito ang gusto makaranas ng bukas na langit? Ang pagpapalang bumubuhos sa iyo at walang sukat kalagyan.
O ano sinabi ni Lord para maranasan mo yan? O tanyo, di nyo alam? Paano nyo gagawin ng isang bagay na di nyo alam? O, kailan nangako si Lord ng bukas na kalangitan, ibubuhos kong pagpapalang wala kang sukat kalagyan at sasabayin ko ang mga maninira? O, alam na natin, ang sunod na lang doon ay gagawin. Kung gusto mo ng himala. Kaya ang sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Sa Tagalog, huwag pakainin ang tamad. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Mukha pag nakakain yan, mukha naman hong masagana sa kain na rin. Ay, siya'y masipag yan kasi hindi daw pinakakain ng tamad. Okay? Kaya kilusan ang iyong pinaniniwala at pinananampalatayaan. Pag may narinig kang sinabi ni Lord, kilusan mo. Sabi nga sa James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Faith without action is dead. So, ulitin ko ha. Ang Lord hindi madamot. Kaya kanyang pagpalain kahit sa mga mahihinang bagay, pero di siya nagtotolerate ng katamaran. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, ang biyaya, nasa atin ang gawa. Palakpakan natin si Jesus. Number 1 pala ang kainaman. Number 2, focus on Jesus, not on the wine. Ito po ang problema ng madaming binabasa ang storyng ito. Binasa nila kasi gusto nilang kumuha ng idadahilan sa ginagawa nila. They're just focusing on the wine, but not focusing on Jesus. John chapter 2 verse 3. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. John chapter 2 verse 4, woman, why do you involve me? Jesus replied. Madalas nangyayari sa mga Kristiyano, hindi ko nilalahat pero marami, pag may pangangailangan, si Jesus ang kailangan. John chapter 2 verse 9. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He didn't realize where it had come from. Sa madaling salita po, hindi aware ang ibang tao doon, bukod kay Jesus, sa mga disciples, kay Mary at sa mga servant, kung ano ang nangyari. Ang akala nila ay ang galing-galing nung ikinasal o ang galing-galing nung nagmamaniobra ng kasalang iyon dahil na i-reserve nila ang pinaka-the best na wine para sa pahuli. Yun ang pagkaunawa nila. So ano mapapansin natin dito? Yung dapat sana'y nabibigyan ng credit sa miracle na yon, walang iba kundi si Jesus, ay hindi nabigyan ng credit for that. Hindi nga nila alam na may naging himala na. Kasi ang buong akala nila, ang galing-galing lang talaga nung nag-manage nung wedding or nung couple na ikinasal, na nagawa nilang i-reserve ang pinaka-the best na wine kahit sa pahuli ng part ng wedding ceremony. Ano ang lesson? Pag may pangangailangan, si Jesus ang kailangan. Pag ang kailangan ay naibigay na, si Jesus ay di na maalala. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, sabihin mo, partner, hindi ako ganon. Kung di mo masabi, bahala ka. Isa sa nakakalungkot po na parte ng storyng iyan ay yung hindi na nila nalaman kung sino talaga ang nag-provide ng best wine. Again, tayo ay blessed na napapag-usapan natin ito, na isulat ito ni John, at ito ay nababasa at napapag-aralan natin ngayon. Alam natin. Pero alam nyo, yung iba doon sa wedding mismong yon ay nawala na sa mundong ito at di na nila nalaman na meron palang naroon pala si Jesus at siya ang gumawa nito. Di nila alam. Kaya mapalad ka kasi ito'y naririnig mo. Alam mo. Ano pa?
Ano pa ba ang nire-represent ng wine sa story na yan? Ang nire-represent po ng wine sa story iyan ay yung mga bagay na hiningi natin at nung nahingi natin ay na-focus na tayo dun sa ibinigay at tila ba nawala na ang focus dun sa nagbigay. So the question is, what is your wine today? Maybe it's your job, na noon ay gustong-gusto mo, pinagpe-pray mo, at ngayong nasa iyo na, naibigay na ni Lord ay, kumusta naman ang relasyon sa nagbigay? Or maybe it's your BF or your GF. At nung ikaw ay masayang-masaya na sa feeling niya ay, kumusta naman yung nagbigay? Or maybe your wine today represents your house, or your car, or your pet, or anything na hiningi mo before at ibinigay sa iyo at ngayon, siya na lang ang pinag-igi mo. What is your wine today? May sasabihin ako sa inyo. Let's read John chapter 2 verse 3. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Verse 4, "Woman, why do you involve me?" Jesus replied. Alam nyo, ang yaman ng salitang ito, ang daming aral na makukuha nyo rito. At alam nyo, ang isa sa paborito kong aral na nakuha dito ay ito. When the wine was gone, Jesus was still there. So let's focus on Jesus. Ang dating sa akin nung sinabi ni Maria, Jesus, wala ng alak, wala ng wine. At ang sabi ni Jesus, anong kinalaman ko riyan? Alam nyo, isang dating sa akin noon, ito Nung sinabi ni Maria, Jesus, wala ng wine, sabi ni Jesus, oh, nandito ako. Nandito ako. So the party must go on. The light must go on. The happiness must go on. Bakit? Mawala man ng wine, nandito pa rin naman ako. So why worry? Why worry? And how I pray na ito'y makuha rin natin. Na dumating man yung punto na yung hiningi mo long time ago kay Lord, na ibinigay naman sa iyo, ay mawala rin. Dahil lahat naman talaga ay mawawala. Pero may isang hindi mawawala at kailan may mananatili sa iyo, and that is Jesus. So when the wine was gone, Jesus was still there. So let's focus kay Jesus. Let's focus sa hindi mawawala. Pastor, hindi naman talaga ako iiwan ng boyfriend ko, hindi naman talaga siya mawawala sa akin. Actually, malapit na kaming ikasal, magiging asawa ko na siya. Oh, amen. I agree. Hindi ako nega, hindi kita ko kontrahin. I agree. Pero hindi lamang naman po pang iiwan ang paraan para mawala sa iyo. Paano kung seaman yan? Di sasakay na naman niya sa barko. Oh, di gayon na naman. Kakanta ka na naman, tatawagan mo pa rin ba ako? Tayo pa rin bang dalawa? Yan. Di ka? Oh, paano pagdaan niya ng Morocco na naman sa kaganda ng Moroccan? Ay, hindi po, pastor. Kilala ko po yun. Ano nga, paano nga kung... husay ho sa akin yan! Mararanasan ho niyan, tapang ng Batanggin niya. Di ka? Di man ako nega kaya lang, paano nga kung gayo? Ay, isa pa, ang boyfriend mo ga ay vampira. Immortal. Hindi mamamatay. Lalo na sangre. Di ka? Lahat ay babalik kay Lord. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, langit at lupa ay lilipas at mawawala. Ano lang ang mananatili? Ang kanyang salita. O sa madaling salita ay si Lord. Kasi ang sabi ni John, and the Word is made flesh and dwell among us. And who is that flesh? Who is that Word that made flesh? It's Jesus. Focus sa hindi mawawala. Focus kay Jesus. Kaya ito po ay paalala at pagkatok sa pintuan ng mga puso ng mga na-out of focus na uli, masyadong na-overwhelm sa mga projects, sa OJT,
sa trabaho, sa negosyo, sa love life. Lahat ng yan ay hindi masama, pero pinapaalalahanan po ulit tayong lahat, balik sa tingin sa hindi kailanman mawawala, and that is Jesus. Kaya, bago ako mag-proceed sa number 3, isang tanong ang aking iiwan sa inyo, kumusta ang relasyon mo kay Jesus na kailan may hindi mawawala sa iyo? Kumusta? Number 3, and another lesson na nakita ko riyan na ito, do whatever Jesus tells us. Pinakapaborito ko pong verse sa storyng ito is in John chapter 2 verse 5. His mother said to the servants, do whatever He tells you. Ano ang sinabi ni Maria diyan? Gawin ninyo kung ano man ang sinabi ni Jesus. Yan ang sinabi ni Mary. Wala po akong nakita sa Bible na sinabi ni Mary na kung ano-anong lagi nating nakikita ngayon sa TV. May please pa yun ha, please. Hindi yun sinabi ni Mary. Tao na ho ang nagsabi nung. At hindi rin ho si Maria ang nagsabi ng the family that prays together stays together. Tao na rin ho may sabi noon, wala naman nung sinabi si Mary gayon. Pero ito, sigurado ako, si Mary ang nagsabi sa Bible nakalagay. Ano sabi? Do whatever He tells you. Gawin ninyo kung ano ang sinabi ni Jesus. At ano ang sinabi ni Jesus? Ito ang sinabi ni Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan ang sinabi ni Jesus. Na kung gusto mo na maligtas, na gusto mong makaranas ng eternal life, ng eternal security, accept the one who died on the cross for you. Accept the one given by the Father. At kung sino man daw mananampalataya, maniniwala sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang sinabi ni Jesus? John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano ang sinabi ni Mary. At ano sinabi ni Mary? Gawin ninyo kung ano ang sinabi ni Jesus sa inyo. At ito ang sinasabi ni Jesus, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi si Jesus. There's no other way. Not even Mary. Not even other persons or people or religion. It's only Jesus that can save us. Ano pa ang sabi ni Jesus na sinasabi ngayon ni Mary, gawin natin? John chapter 3 verse 3. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Si Jesus ang nagsasabi niyan. At ano uli ang sabi ni Mary? Gawin mo kung anong sinasabi ni Jesus na gawin mo. At ano ang sabi ni Jesus? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So hindi ka pwedeng attendee lang. Hindi ka pwedeng member. Kailangan talaga magkaroon ka ng born-again experience. And being a born-again is not another religion. Being a born-again is not a membership. Being a born-again is a close relationship kay Jesus. Ano pa ang sabi ni Jesus na sinasabi ni Mary ngayon sa ating, siya nating gawin? John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Pero gusto ko lang pagbigyan ninyo ng diin dito ay, whoever believes in the Son has eternal life. Jesus is saying that whoever believes in Him will have eternal life. Kaya wag na kayong kung ano-anong pinakikinggan. Wag na tayong kung ano-anong ginagawa. Eh hindi, ari kasi ang sinabi, si Maria, garini, gayaan. Ano ka sabi ni Maria? Do whatever Jesus told you to do. At ano sinabi ni Jesus? Are, di yan ang gawin natin. Nariyan pa kayo? Kahuli-hulihan, paborito ng marami, Matthew 28:19. Ano sabi ni Jesus dyan? Therefore, go and make disciples.
Anong sabi ni Maria? Gawin ninyo kung anong sasabihin ni Jesus na gawin ninyo. At anong sabi ni Jesus? Tayo'y mag-win at tayo'y mag-disciple. Kaya natutuwa ako may nakita akong picture sa may Balagtasen. Meron doong nag-go win souls and make disciples. Nung unang picture, ay parang alanganin ako dahil na nakaikot sa lamisa Pinicturean ni Ken. Oo, yung pala nasa anggulo rin pala. Minsan, yung isang picture maganda na sana, nagugulo, depende sa anggulo. Lalo pag ang kumuha, anggulo. Ayun. Natuwa naman ako, sabi ko, yan ang sinabi ni Jesus. Yan ang gawin natin. Amen? So once again, let's be like the servants in that wedding ceremony na kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang ginawa nila at sila'y nakaranas ng himala. Again, sino po rito ang gusto makaranas ng himala sa kanyang buhay? Amen. Gawin natin kung ano ang pinagagawa ni Jesus. So, life group leaders, merong in the making na miracle for you si God. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na gawin na yung pinagagawa niya. And future life group leaders and everyone who wants to experience miracle in your life, do what Jesus said you to do. And miracles will happen to you. Amen. Pwede mapalakpakan natin si Jesus? Praise God. May I invite everyone to stand up, please? May natutunan po tayo? Praise God. So, we will end up with a prayer. We will pray na makuha talaga natin itong mga pinag-usapan natin. At hindi lang natin ito narinig, hindi lang tayo na-inform, kundi tayo ay matransform ng word ni Lord. Amen. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na kami ay maturuan, kami po ay mapaalalahanan ng mga bagay na ito. Salamat, Lord, for reminding us na Ikaw ay Diyos na nagpo-provide at hindi ka madamot. At salamat, Lord, kasi Ikaw ay Diyos na nagpo-provide at at the same time ay marunong magturo. Magturo na kami kumilos din naman. Salamat, Lord, kasi Ikaw ay Diyos na hindi nagtotolerate ng katamaran. Salamat, Lord, kasi gusto mo kami maging fruitful, kami maging productive. Salamat, Lord, dahil hindi ka madamot kahit sa mga ganyong bagay sa amin. We also thank you, Lord, dahil biniyayaan niyo po kami na maalaala ngayon na gusto mo na ang gawin namin ay kung ano ang mga ipinagagawa mo talaga. Maging aware po kami sa mga bagay na sinabi mo at hindi, at yung mga sinabi mo ang aming i-apply, yung mga sinabi mo ang aming kilusan at gawin. And thank you, Lord, kasi as we do that, as we apply every words na sinabi mo, miracles will happen sa aming mga buhay. And Lord, thank you for reminding us na ano man ang mangyari, mawala man lahat ng mga nahiling namin before sa iyo, mawala man ng lahat ng meron kami, mananatili ka sa amin. Na kahit pa yung pinakahiniling namin before ang mawala sa amin, ikaw ay mananatili sa amin. Thank you, Lord, because you are the cup that won't run dry. Thank you, Lord, because even if maubos ang wine sa buhay namin, you are the cup. Jesus, you are the cup that won't run dry. Salamat, Lord. And I pray in the name of our Lord Jesus, na patuloy niyo po itong ipaalala at iparanas sa bawat isa. Na kami po'y laging masagana, dala kami po'y laging mayaman, na ito po ang nagpapaiba sa amin, ang pagsama mo. Salamat po, Ama. And I declare na ang JA1 San Jose family ay church ng mga taong asang-asa sa iyo, Lord. Church ng mga taong walang ibang pinanghahawakan, pinagkakatiwalaan at pinananampalatayaan, kundi ikaw, Diyos na mabuti at hindi kailanman mag-iiwan at mawawala sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, amen. Praise God.
Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.